Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagamag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpet. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa ina ng laging saklolo, na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang ikinakamit ng mga kaanib mong isinilang, upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga makapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangan maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapupuotan ng iba at sila'y kinapupuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa,
kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo ay pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tayo pong lahat. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at manananahan. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 purihin ng Diyos, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya ay sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila, ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka
dahil sa iyong pananalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nagsisimba o nakakarinig ng ating misa dyan sa mga barangay, ganun din sa mga nasa kanilang tahanan at nagsisimba via online. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang dito sa aming parokya. Sa nakalipas na 2 araw, mga aral patungkol sa katangian ang tinuturo sa atin ni Jesus. Balikan natin. Nung Lunes, katangian ng isang alagad ng simbahan ang itinuro sa atin. Alagad ng simbahan. Kahapon naman, Martes, katangian ng isang lingkod ang itinuro sa atin ni Jesus. Ngayong araw na ito, isa na namang katangian ang nais ituro at ipakita sa atin ni Jesus upang magsilbing aral sa atin. At ito ang katangian ng isang may pananampalataya. Sabihin niyo nga po, katangian. Pananampalataya. May 3 aral tayong matututunan mula sa kwento na ating narinig. 3 lang. 3 tungkol sa katangian ng isang may pananampalataya. Una, ang may pananampalataya kapag nangailangan, si Jesus ang tinatawagan. Narinig natin ang kwento ng ketongin. Ilan po ang may ketong? Wow, very good. Nakinig sila. Kwento ng 10 ketongin. Nang magdaan si Jesus sa hangganan ng Samaria at Galilea, sinalubong siya ng 10 ketongin. Malayo-layo pa, sila'y nagsusumigaw. Bakit malayo-layo? Hindi kasi sila pwedeng lumapit kay Jesus. Kasi may batas na hindi mo pwedeng lapitan ang isang taong walang sakit o walang ketong, kundi mahahawa mo sila. Wala pa kasing Lunas noon. O di ba ganun din naman tayo nung may COVID, dahil wala pang Lunas, kapag ikaw ay nagka-COVID, anong gagawin? Isolate. Hindi ka pwedeng lumapit. Kaya malayo-layo pa, nagsusumigaw na ang 10. Ang sabi nila, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Tanging ang may pananampalataya lang ang tatawag sa Diyos kapag nangailangan. Dahil ang iba, uunahing gumawa ng paraan sa oras ng kagipitan. Kaya sa huli, kasiraan at kaguluhan ang kinahihinatnan. Alam niyo po kahapon, nag-bless ako. May biniles ako. At ang biniles ko, isang nangulam. Alam niyo yung kulam? May kinulam siya. Bakit? Sabi niya, niloko daw siya ng kanyang asawa. Alam ko, masakit ang maloko. Alam ko, wala sa tamang kaisipan ang isang taong may pinagdadaanan. Kaya itong babaeng ito, sa sobrang sakit ng kanyang pinagdadaanan, kinulam yung lalaking nanloko sa kanya. Pero tingnan nyo, sino ang nasira sa huli? Sino ang walang kinahinatnan? Hindi ba siya? Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang tawagan. Yan ang katangian ng isang may pananampalataya. Kung gipit ka,
magdasal ka muna. Kung may pinagdadaanan ka, lumapit ka muna kay Jesus. Kung nasasaktan ka, tawagin mo si Jesus. Yung iba sa atin, kapag nagipit, anong iniisip? Mangupit, mandaya, manloko. Father, kasi gipit ako eh. Ganon ba yon? Sa oras ng pangangailangan, si Jesus muna ang tawagan. Dahil yan ang katangian ng isang taong may pananampalataya. Pangalawa, ang taong may pananampalataya, si Jesus ang binabalikan kapag nabiyayaan. Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos may pananampalataya. Ang ilan dahil lang may kailangan. No? Magaling tayo dyan. No? Kung kailan nagigipit, saka lang lalapit. Kung kailan may kailangan, saka lang didikit-dikit. No? Ganyan tayo eh. No? Pero, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos may pananampalataya. Ilan ang tumawag na ketongin sa Diyos? 10. Lahat sila kasi may kailangan. Anong kailangan nila? Gumaling. Pero ilan lang ang nagbalik? Isa. Gaya ng mga ketongin, 10 ang tumawag kay Jesus. Ngunit sa 10 pinagaling, isa lang ang nagbalik. Isang katangian ng may pananampalataya ay marunong bumalik at magbalik. Dito, ipinapakita kung sino ang tunay na nakakaalala. Dahil ang may pananampalataya, hindi nakakalimot sa biyaya. Yung pumasa ka sa board exam eh. Dasal ka ng dasal. Nung pumasa ka, nagpasalamat ka ba? Nagdasal ka, tumawag ka nung ikaw ay nagigipit. Pero noong maluwag na, nakaluwag ka na, ikaw ba ay nakaalala na bumalik? Ang taong may pananampalataya, babalik. Makakaalalang bumalik. At marunong magbalik. Alam niyo yung term na magbalik? No? Yung nabiyayaan ka, kaya tutulong ka naman. Nung natulungan ka, kaya ikaw naman ang magbibigay. Yan ang isang taong may tunay na pananampalataya. Si Jesus ang binabalikan kapag nabiyayaan. Pangatlong katangian ng isang taong may pananampalataya ay marunong makinig at sumunod kay Jesus. Matapos tumawag kay Jesus at nagbalik ang ketonging pinagaling, sa kahuli-hulihan, sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya." Hindi natatapos sa biyaya ang pananampalataya. Kailangan nating tumindig at humayo. Minsan tayo, naiiwan na lang sa biyaya. Kapag answered prayer na, tapos nang magsimba. Kapag napagbigyan na, hindi na. Nagnonobena. Kapag nakuha ng gusto, okay na ako. Hindi mo na nakita uli sa simbahan. Hindi natatapos sa biyaya ang pananampalataya. Kailangan tumindig. Kailangan humayo. Dahil ang may pananampalataya, dapat tinitindigan ang pananampalataya. At higit sa lahat, humahayo para dalhin sa mga tao. Hindi ba? Kapag naranasan mo ang Diyos, ikinukwento mo, nung nagipit ako, nagdasal ako sa inang soledad at dininig niya ako. Di ba ganon? Kinukwento mo. Dinadamay mong iba. Hinihikayat mong iba. Kasi ikaw ay pinagbigyan. Ikaw ay nabiyayaan. O bakit ang daming nananampalataya sa Poong Jesus Nazareno? Bakit ang daming pumupunta sa Baklaran?
Kasi kinukwento nila yung kanilang karanasan mula sa Diyos. Kaya ikaw na nanunood, ikaw na nagsisimba ngayon, dahil nabiyayaan ka, binago ka ng Inang Soledad, tindigan mo at humayo sa iyong pananampalataya. Ikwento sa iba. Tindigan ang pananampalataya. Mga kapatid, ang pananampalataya ay pagpapahayag ng pag-ibig ng tao sa Diyos. Samantala, nang dahil sa pananampalataya, nararamdaman ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat. Labis na mapagbigay ng biyaya, kagalingan at kapatawaran ang Panginoon. Subalit, pinagwawalang bahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. Ating sambitin sa bawat panalangin, sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang simbahan sa lupa naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Atin nawang purihin at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan, at alab ng pamahalaan ng pamilya, kaibigan at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong angkinin niya tayo bilang Kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang tangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumao naway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga sumusuporta, tumutulong sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay na iyong ipinagkakaloob sa amin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Pag-ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusan dakila upang sa pag-ibig ni Maria, ni Nanang Laging Saklolo, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay kanyang mapakitunguhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinararangalan namin ang mahal na ina ng Laging Saklolo. Minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop. Sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at biyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina ng laging saklolo, ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pag-ukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamtin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagi mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awat pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaon nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.